Ang mag-asawa naman ay nasa taas na. Nagdidiskusyon tungkol sa pagdidesisyon ni Alexa na hindi muna kinonsulta ang isa. Wala sa usapan natin yan. May bahay na galit na wika ni Gabriel. Ilang gabi lang naman. Pag uwi niya ay dito ako ulit. Malumanay na sagot naman ni Alexa. Bahala ka. Tanging nasabi na lamang ni Gab at lumabas na ng kwarto. Hindi niya itinago ang tampo sa ginawang iyon ni Alexa na hindi muna siya kinonsulta. Nagpaalam ito sa kanyang biyanan at sa kapatid ng asawa. Nasaan na si Alexa? Tanong ng biyanan. Bababa na po. Sagot naman niya na ayaw ipahalata sa biyanan ang inis na nararamdaman sa anak nito. Nang makababa si Alexa ay pinauna niya si David at ang pamilya sa sasakyan. Lumapit siya kay Gab. Pwede kang pumunta sa bahay kung gusto mo. Sambit niya sa hindi may pintang pagmumukha ni Gab. Hindi lang ito umimik at hindi rin tinignan si Alexa para masabi niyang masama ang kanyang loob. Wala namang ganyanan, sambit naman ni Alexa. Kay Gab, sige na, gagabihin na kayo sa daan. Tanging sambit na ni Gab at pumasok na sa bahay. Pinagbasan lang siya ni Alexa. Naguguluhan kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Gab. Mabait talaga ang asawa mo, anak, dahil pinayagan kang doon muna sa bahay. Buwi ka ng mama ni Alexa habang nasa daan sila pauwi sa kanilang bahay. Galing sila sa mansyon ng mga Villapuerte. Oo nga po ma, mas maraming oras ang may gugugol ko kay David ngayon na nandito siya. Minsan lang naman po ito ma. Baka taon na naman ang bibilangin bago natin makasama ang mokong na to. Pabirong sagot niya sabay tapik sa balikat ni David. Sa layo ng lugar ninyo ay hindi malayong mangyari yan kaya susulitin na natin na magkakasama tayo, sagot naman ni David. Buti pinayagan ka ng magulang mo na lumuwas dito, tanong ulit ni Alexa. Hindi na naman ako bata, pwede akong pumunta kahit saan kung mang gustuhin, huwag mo na lang silang isipin. Kuya David, mamasyal tayo bukas sa manggahan nila Kuya Gab. Malawak po yun, saka maraming bungang mangga. Mayroon pa silang fish pond. Galak na wika naman ang pinakabatang kapatid ni Alexa. Talaga? Sige, bukas pupuntahan natin. Masayang sang-ayon din niya. Close ang mga kapatid ni Alexa kay David, pati ang mga magulang niya ay parang anak din ang turing sa kanya. Kung bumibisita siya noon sa kanilang bahay ay at home siya. Minsan pa ay napagkamala ng iba na may relasyon sila. Ngunit tahasan nilang itinatanggi dahil wala naman talagang namamagitan sa kanila. Minsan gustong manligaw ni David ngunit hindi niya tinutuloy dahil mas mahalaga ang pagkakaibigan nila. Nung nalaman niya na ikinasal na pala si Alexa ay may kirot sa puso niya, pero masaya din siya para sa kaibigan. Sa isip niya ay ang pagkakaibigan nilang dalawa ay wala nang mas hihigit pa dito. Baka sa bandang huli kapag nagtapat siya at hindi nagustuhan ni Alexa ay may ilang ito sa kanya. Nang makarating sila sa bahay ay dumiretso na sa higaan ang dalawang bata. Ma, matutulog na din kayo ha? Magkukwentuhan muna kami nitong si David, ani Alexa sa ina. O siya, sige, magsara na lang kayo ha. Doon ka na sa isang kwarto, matulog David. Ikaw Alexa, sa kwarto ko, ikaw matutulog, bili ng ina. Sige po tita, good night po. Good night. Gumawa muna si Alexa ng kape. Para sa kanilang dalawa, sa sopa nila naisipang mag-usap. Nga pala Alexa, kumusta naman ang pagtato sa iyo ni Gab na yun? Tanong ni David kay Alexa. Nung una ay mahirap pakibagayan pero ngayon ay medyo nakakasundo ko na rin. Mabait naman pala siya. Sagot ni Alexa sabay higop sa tasa ng kape. Nababaitan ka lang ba o nahuhulog ng loob mo sa kanya? Pasimple ngunit diretsahang tanong ni David sa kanya. Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Saka nakalagay sa agreement namin na bawal ma-inlove kaya ayaw kong pag-isipan yun. Sagot naman niya, Alexa, paano kung wala sa agreement niyo yun? Mahuhulog ka ba sa kanya? Patuloy na usisa ng kaibigan.
Mahirap sagutin yan, David. Lalong-lalo na kung alam ko naman na wala siyang balak na ma-inlove din sa akin. Better to be like this para walang masaktan sa aming dalawa. Taliwas naman sa sinasabi mo sa laman ng puso mo. Kung magpapakatotoo na lang kaya kayo sa isa't isa. Sa nakikita ko kay Gab, mukhang nahuhulog na din siya sa iyo. Sa mga tingin niya sa iyo, iba, wika ni David. Pumuntong hininga lang si Alexa. Alam kong mahirap tong kinalalagyan mo ngayon. Kung nahihirapan ka na dyan, di mag-let go ka na lang sa agreement niyo. Total nakuha na naman niya ang gusto niya. Dagdag pa nito. I don't know, salamat na lang David for understanding. No worries. What our friends are for, diba? Sagot nito at niyakap si Alexa. Matapos ang pag-uusap nila ay pumasok na sila sa kanilang kwarto. Tulog na ang mama niya nang mahiga siya. Hindi siya agad dinalaw ng antok. Pabaling-baling siya ng higa. Bigla niyang na-miss ang mga gabing kakulitan niya si Gab. Ang mga huling araw nila sa Boracay ay masasabi niyang masaya siya. Ginugol nilang 2 oras na magkasama sila. Naalala niya ang bawat umaga na pinaghahandaan niya ng makakain si Gab. Mga araw na nagpapangiti sa kanya sa mga simpleng biro niya. Their memories that keeps coming back in her head and filling her heart. Nakatulugan niya ang ganong mga iniisip. Rise and shine. Sumalubong ang boses na yun sa kanya na nagpagising sa kanya. Dali-dali niyang minulat ang mata sa pag-akalang si Gab ang gumigising sa kanya. Nang mabungaran niya ang mukha ni David ay biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Oh, bakit may ibang tao ka bang inaasahan na gigising sa'yo? Agad na tanong ni David sa kanyang na mapansin na naglaho ang ngiti nito. Wala, mahina niyang sagot saka mabilis na bumangon. Denial queen ka talaga, Alexa. Ano na naman pinagsasabi mo? Halika na nga, na makakain na tayo, baka marinig ka pa niya ni mama, singhal niya. Nilapitan siya ni David and try to tease her again. Na mismo si Gabano, mapangasar na bulong sa kanya ni David. Ewan ko sa'yo, gusto mo bang mamasyal o aasarin mo ako? Sabi ko na nga mamasyal tayo, gusto mo tawagin ko siya? Pero pa na rin ang isa. Isang hampas ang binigay niya dito. Kilala niya si David. And she cannot deny even to herself that she miss Gab. Nasanay kasi siya na siya ang una niyang nakikita pagkagising niya. Hindi na rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Nagmamahal na nga ba siya sa lalaking yun? Matapos maihanda ang mga gamit ay napagpasya nilang ipasyal si David sa manggahan ni Gab. Nagdala din sila ng mga fishing gear para mamingwit sila sa fish pond na naroon sa may malapit sa manggahan. Nagdala din sila ng mapaglulutuan nila. Kasama ang pamilya niya at ang pamilya ng Tito Romanya ay naglakad na sila papunta roon. Masaya silang namamasyal, namitas ng mga bungang mangga at pinakagusto nilang ginagawa ay ang mamingwit sa fish pond. Hindi pa halos nagagawa ni David ang ganun kaya naman sobra ang kanilang kagalakan. Ang ina naman ni Alexa at ang tiya Elena niya ay natasang magluto para sa kanilang tanghalian. Na makapagluto ang dalawa matanda ay nagsama-sama silang kumain sa lihim ng puno ng mangga na dati ay tagpuan nila ni Gab. Tahimik siyang umupo habang inaalala ang unang pagkikita nila ni Gab dito. Ang unang tagpong hindi niya nakakalimutan na nakapagbigay ngiti sa kanyang mukha. Oh, bakit ka na naman nangingiti dyan? Biglang tanong sa kanya ni David dito. Agad niyang pinawi yun ang kanyang mukha. Wala naman, may mga alaala kasi kami ni Gab dito. Pagtatapat pa niya. Speaking of Gab, may nakausap akong trabahador. Andito daw sila kanina. Nandito daw sila. O nandito hanggang ngayon, bumibisita. Ngunit may kasama, ani ni David sa kanya. Ano? Sino daw? Munich daw ang pangalan. Ang sabi, pinasal daw siya nito. Sa may kabilang banda ng manggahan, dagdag pa ni David sa kanya. Napaisip si Alexa. Pamilyar sa kanyang pangalan ni Monique. Biglang kumunot ang noo niya nang maalala ang babae ng bastos sa kanya sa araw mismo ng kanyang kasal. Tumayo bigla si Alexa. Kumain na lang kayo ha. May pupuntahan lang ako. Wika niya kay David. Ha?
Saan ka pupunta? Basta, sagot niya at dalidaling naglakad palayo. Oh, saan pupunta si Alexa? Tanong ng mama niya nang makitang paalis ang anak. May pupuntahan daw po siya. Saglit, sagot naman ni David. O siya, halika na anak, para makakain ka na, David. Masarap ang ulam natin kasi puro galing dito, fresh. Masayang imbita ng matanda. Malugod naman na sumunod si David, ngunit hindi pa rin niya maalis na mag-alala kay Alexa. Sa mukha kasi ni Alexa kanina ay kitang-kita niya ang galit sa kanya. Hindi naman niya alam kung bakit pero ang sigurado niya ay may kinalaman yun kay Monique. Hindi nga nagkamali ng hinala si David, pinuntahan nga ni Alexa si Gab. Nagtanong-tanong siya sa mga trabahador kung saang banda naroon ng dalawa. Itong unang beses niyang marating ang part ng manggahan kung saan nila binibisita ang mga dumating na bisita nila. Narating niya ang lugar na sinasabi ng isa sa trabahador. May kumpulan ng mga tao doon, kaya naman lumapit siya agad. Nandun nga si Gab, kasama ng lintang babaeng yun. Hindi na siya nag-isip pa, daling lumapit ito sa kanilang dalawa. Gab, hindi mo sinabing nandito ka at kasama po mo pala si Monique. Ngiti na may bahid inis na wika ni Alexa habang papalapit siya kina Gab at Monique na nakikipag-usap sa mga trabahador. Lima ng pangiti si Gab nang makita siya. Umubra ang kanyang plano. Planong inisin si Alexa dahil sa ginawa niyang pag-corner sa kanya para pumayag na doon tumira naman sa kanila habang nandoon si David. Alam niyang inis ito kay Monique dahil sa ginawa ng isa sa araw ng kasal nila. What are you doing here? Supladang tanong ni Monique kay Alexa. You, what are you doing here? Buong supladang balik na tanong ni Alexa. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawang panglalait sa kanya ng babaeng hitid. Nakakalimutan mo atang asawa ko ng kasama mo. Dagdag pa nito. Gab, you said na hindi siya magpapakita dito. Bakit nandito siya? Baling ni Monique kay Gab na nakatingin lang kay Alexa. Sorry Monique, hindi ko alam na nandito pala siya. Paliwanag niya. Wala ba akong karapatan na sumulpot kung saan ang asawa ko? Buong buo ang pagbibigkas ni Alexa na asawa. Naasawa ko na ano may gustong sabihin kay Monique na siya ang asawa ni Gab. Naniningkit ang mga mata ni Monique sa tinuro na yun ni Alexa. Susupalpal sana ngunit pinigil na lang niya ang sarili dahil nasa karamihan siya ng tao. Nagkatingin na ng mga trabahador na nasa harapan nila. Dahil sa ayaw din ni Alexa ng iskandalo ay pinagpaalam niya si Gab sa mga kausap nito. Hinila niya ito palayo sa mga tao. Anong ginagawa mo? Galit na kumpronta ni Alexa kay Gab. Anong ginagawa mo? Patay malis na naman niyang sagot. Anong ginagawa ng babae niyan dito? Sa dinabi-dami ng babae, bakit siya pa Gab? Kunot noong tanong ulit niya. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng gumawa nito? Habang nagsasaya kayo ng lalaking yon, tapos ako nakatunganga lang sa tabi, gagawin ko din ang kung anong gusto ko. So, this is because of me. Dahil kay David, gumaganti ka for what? For what? You're asking mo for what? Mas marami ka ng oras sa kanya kaysa sa akin, Alexa. Tapos ganyan lang ang isasagot mo for what? Biglang nagalit si Gab. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na kaibigan ko lang yung tao at saka if you have forgotten, pagpapanggap lang ang mayroon tayo. Sagot naman ni Alexa na medyo ibinulong ang huling sinabi. Lalong kumunot ang noo ni Gab. Oo nga naman, nakalagay sa agreement ang bawal ma-inlove. Fine, sagot niya at tumalikod na kay Alexa. Gabriel! Tawag naman ng isa pero parang hindi na siya narinig nito. Dumiretso siya sa kay Monique. Tara na, yaya niya dito. Ha? Bakit ang bilis naman? Sabi mo ipapasyal mo ako sa buong manggahan. Takang tanong ni Monique sa kanya. Hindi na, tara na. Pilit naman niya. Nagpapaalam na po kami. Baling niya sa mga tao at mabilis na tinungo ang kanyang sasakyan. Naiwan naman doon si Alexa na napatungangan na lang sa kanila habang papaalis. Umiiling na lang siya dahil sa inasta ni Gab at nagagalit siya kay Monique. Ano bang problema? Kanina lang sabi mo ipapasyal tayo. Tapos sabi mo walang Alexa pero bakit nandun siya? At bakit ura-urada ka na lang kung mag-aya umalis? Sunod-sunod na tanong ni Monique kay Gab habang nasa daan sila.
Kunot noo lang si Gab habang nagmamaniho. Habang nagmamaniho siya, naiinis siya sa kanyang sarili ngayon. Gabriel, tawag ni Monique sa kanyang pangalan nang hindi niya ito pinapansin. Dahil sa pagtawag na iyon ni Monique ay parang bumalik siya sa kanyang ulirat. Pasensya ka na, Monique. Malumanay lang yung sagot. What do you mean? Ihahatid na kita sa inyo, sagot niya. Imbis na sagutin ang tanong ni Monique. Nakaramdam din si Monique na parang ginagamit lang siya ni Gab para makuha ang atensyon ni Alexa. Hindi niya alam ang mangyayari sa dalawa pero malakas ang pakiramdam niya na may something sa dalawa. Sa susunod ay pagsabihan mo ang asawa mo, baka sa susunod ay patulang ko na siya. Bilang bulalas pa ni Monique. Kasalanan mo naman kasi, pinatulan mo pa. Ako pa ngayon may kasalanan? What the fuck, Gab? Sigaw niya sa inis. Gabriel glared at her. Pwede ba tumigil ka na? Malumanay ngunit inis ang sagot ni Gabriel. Ah! Sigaw ni Monique at ibinato ang hawak na bag. Natamaan ng isang base kaya nabasag. Narinig yun ng ama kaya mabilis na pinuntahan siya. Bakit anak? Anong nangyari sa lakad mo? Tanong ng ama. Ang walang hiyang Gabriel na yun. Ginagawa kong tanga. Galit na sagot niya sa ama. Bakit? Akala ko magkaibigan na kami pero ginagawa na akong panakipbutas pala. Ginagawa niya akong tanga. Pa, gigil niyang wika. Nadala kasi siya sa mga sinasabi ni Gabriel na handa siyang makipagkaibigan dito dahil sa nangyaring pagpapalit sa kanya noon. Mabilis din nawala o naniwala si Monique dahil malaki din ang gusto niya kay Gabriel. Sabi ko naman kasi sa iyo anak na huwag ka nang lumapit doon. Huwag ka nang makipagkaibigan sa kanya pero matigas ang ulo mo. Sermon ng ama imbis na kampiyan siya nito. Hindi ko talaga mapapalampasin ang ginawa sa akin ng lalaking yun pa. Darating ang araw na makakaganti din ako sa kanya. Banta pa ni Monique. Sa kabilang banda, nakabalik na si Alexa sa kinaroroonan ni David. Oh, kumusta ang lakad mo? Tanong ni David sa kanya. Okay lang, kumain ka na ba? Pag-ibay niya sa usapan dahil alam naman niya. So, uusisahin na naman siya ng kaibigan. Hinila siya nito papalayo sa kanilang mga kasamaan na sa takot na marinig nila ang kanilang pag-uusap. Pinuntahan mo sila, no? Tanong ni David sa kanya. Kasama nga niya ang matapobreng babaeng yun. Sagot niya, bakit mo pa sila kasi pinuntahan? Sana hinayaan mo lang sila. Baka naman po business purposes lang. Hindi ko rin alam kung bakit ko sila pinuntahan pero alam kong dapat lang ang ginawa ko na yun. Sagot naman niya. Gumagawa ka lang na mas malalang problema, Alexa. So anong nangyari sa pagpunta mo? Tanong ulit ni David. Sinimula na naman ako ng babaeng yun. Kanina buti na lang na nahimik kundi nako. Asar na sagot pa ni Alexa. Siya nga pala,